Magandang araw, maligayang pagdating sa refleksyon natin ngayon. Kung nasiyahan ka sa aming nilalaman, siguraduhing i-like at i-share ang mga video sa mga taong mahalaga sa iyo. Kailangan nating ipalaganap ang mga babala tungkol sa mga huling araw sa pinakamaraming tao hanggat maaari. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na refleksyon. Sa katahimikan ng isang mundong tila natutulog, may isang tinig na bumasag sa dilim, hindi malakas, ngunit hindi matatakasan. Isang presensya na hindi nakikita ng mata, ngunit nararamdaman sa kaibuturan ng kaluluwa. Doon nagsimula ang paghahayag. Si Ellen G. White ay hindi naghahanap ng dakilang pangitain. Siya ay isang kabataang may marupok na katawan na babalot ng kahinaan at panalangin. Ngunit sa gitna ng kanyang katahimikan, ang langit ay lumapit, hindi bilang isang ideya, hindi bilang isang damdamin lamang, kundi bilang isang realidad na hindi niya kayang tanggihan. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Kontrobersya. Bago pumasok ang kasalanan, si Adan ay nagtamasa ng bukas na pakikipag-ugnayan sa kanyang lumikha. Ngunit simula nang ihiwalay ng tao ang kanyang sarili mula sa Diyos sa pamamagitan ng paglabag, ang sangkatauhan ay naputol mula sa mataas na pribilehiyong ito. Ang kanyang karanasan ay tila pagbabalik ng ugnayang iyon, isang sandaling muling binuksan ng langit sa lupa. Hindi ito katang-isip, hindi ito emosyon lamang, ito ay isang paanyaya at isang babala. Sa kanyang mga unang pangitain, hindi niya hinanap ang liwanag ang lumapit sa kanya. At sa liwanag na iyon, nakita niya ang kalagayan ng sangkatauhan. Malinaw, masakit, hindi mapapasinungalingan. Ellen White ay sumulat sa mga maagang sulatin. Nakita ko na ang Diyos ay may mga anak na hindi nakakakita at hindi nangingilin ng sabat, hindi nila tinanggihan ang liwanag na naroon. Ang paghahayag ng Diyos sa kanya ay hindi lamang para sa kanya. Ito ay para sa mga mata na bulag sa katotohanan, para sa mga pusong natutulog sa gitna ng huling oras ng kasaysayan. Sa bawat pangitain, ang pagitan ng langit at lupa ay tila numinipis. At sa pagitan na iyon, naroon ang tinig ng Diyos. Hindi nagbabago, hindi nagdadalawang isip. Isang tinig na tumatawag, isang tinig na humahatol. Ang kanyang mga salita ay hindi dapat basahin bilang kwento. Ito ay dapat harapin bilang katotohanan na may bigat, sapagkat ang Diyos na nagpakita sa Kanya ay hindi tahimik sa ating panahon. At kung paanong Siya ay nagsalita noon, Siya ay patuloy na nagsasalita ngayon. Ngunit sino ang nakikinig? May mga sandali na ang lupa ay tila hindi na sapat upang dalhin ang bigat ng katotohanan. Sa ganitong sandali, ang langit ay muling kumikilos, hindi upang aliwin, kundi upang magbunyag. At sa buhay ni Ellen G. White, ang mga sandaling ito ay dumating na may katahimikan, ngunit nag-iwan ng lindol sa kaluluwa. Hindi niya pinili ang mga pangitaing ito. Hindi niya hiniling ang ganitong tungkulin. Ngunit sa tuwing siya ay dinadalaw ng liwanag, ang kanyang lakas ay nawawala at isang kapangyarihang higit sa kanya ang naghahayag ng mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang mata. Ellen White ay sumulat sa Mga Naunang Sulatin. Habang ipinakita sa akin ng Diyos ang mga paglalakbay ng mga Adventista patungo sa banal na lungsod at ang masaganang gantimpala na ibibigay sa mga naghihintay sa kanilang Panginoon, sinubukan kong ilarawan ang aking nakita. Ang kanyang mga salita ay hindi bunga ng pag-iisip. Ito ay pagsubok na ilarawan ang hindi kayang ipaliwanag ng wika ng tao. Isang paglalakbay na hindi sa lupa nagaganap kundi sa pagitan ng walang hanggan at ng kasalukuyan. Sa kanyang mga pangitain, nakita niya ang bayan ng Diyos hindi perpekto, ngunit tinatawag, hindi malakas, ngunit pinananatili ng biyaya. At sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay, may panganib, may panlilinlang, may pagkalimot. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Kontrobersya. Patuloy na hinahangad ni Satanas na linlangin ang mga tagasunod ni Kristo gamit ang kanyang nakamamatay na panlilinlang. Hindi lamang liwanag ang ipinakita sa kanya, kundi pati ang anino.
hindi lamang ang katotohanan, kundi ang mga bitag laban dito. Ang kanyang misyon ay hindi lamang magpahayag, kundi magbabala. Sa bawat pangitain, ang Diyos ay hindi lamang nagpapakita ng hinaharap. Ipinapakita niya ang kasalukuyan, kung ano ito sa mata ng langit. At ang nakita ni Ellen White ay hindi kaginhawaan, kundi isang pakikibakang tahimik, ngunit matindi. Ang kanyang karanasan ay paalala, ang espiritual na realidad ay hindi nakikita ng lahat, ngunit ito ay totoo. At ang mga mata na piniling manatiling sarado ay hindi makakaiwas sa katotohanang darating. Ang Diyos ay nagpakita sa kanya hindi upang lumikha ng takot, kundi upang alisin ang ilusyon. At sa pagkawala ng ilusyon, ang tao ay haharap sa kanyang tunay na kalagayan. May mga oras na ang paghahayag ng Diyos ay hindi dumarating bilang aliw, kundi bilang liwanag na sumusunog sa lahat ng pagtatago. Sa mga sandaling ito, ang kaluluwa ay hindi makakatakas sapagkat ang katotohanan ay hindi humihingi ng pahintulot upang ihayag ang sarili. Sa buhay ni Ellen G. White, ang ganitong mga sandali ay hindi bihira. Ang bawat pangitain ay tila pagbubukas ng isang banal na aklat, hindi isinulat ng kamay ng tao, kundi inukit ng walang hanggang kalooban ng Diyos. At sa bawat pahina, may paghahayag ng kung ano ang nakatago sa likod ng panlabas na anyo ng mundo. Ellen White ay sumulat sa mga patotoo para sa simbahan. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa lahat at nakikita niya ang lahat ng ginagawa. Sa liwanag na ito, walang lihim ang nananatiling nakatago. Ang mga puso ay nahahayag, ang mga motibo ay inilalantad, at ang katahimikan ng tao ay napapalitan ng bigat ng pagkaunawa na ang Diyos ay hindi kailanman naging malayo. Ngunit, ang paghahayag na ito ay hindi lamang tungkol sa paghatol. Ito ay tungkol sa katotohanang hindi nagbabago. Isang paalala na ang bawat buhay ay sinusukat hindi sa paningin ng tao, kundi sa pamantayan ng langit. Ellen White ay sumulat sa mga hakbang patungo kay Kristo. Walang anumang bagay na nakakasakit sa Diyos, gaya ng tiwala sa sarili at pagiging sapat sa sarili. Sa kanyang mga pangitain, nakita niya ang panganib ng pusong umaasa sa sarili. Isang pusong hindi na naghahanap ng liwanag, sapagkat naniniwala ito mismo ang liwanag. At sa paniniwalang iyon, ang tao ay dahan-dahang lumalayo sa Diyos, hindi sa isang biglaang pagtalikod, kundi sa tahimik na paglimot. Ang Diyos ay nagpakita sa kanya hindi lamang upang ihayag ang kasamaan, kundi upang ilantad ang pinagmumulan nito. Hindi sa labas ng tao, kundi sa loob ng puso. Ang kanyang mga salita ay tila salamin, hindi upang pagmasdan ang iba, kundi upang makita ang sarili. At sa salamin na iyon, walang pagtatago, walang pagtatanggol. Ang paghahayag ng Diyos ay may layunin, hindi upang wasakin ang tao, kundi upang gisingin siya bago pa huli ang lahat. Sapagkat darating ang oras na ang liwanag ay hindi na lamang magbubunyag, ito ay hahatol. At sa araw na iyon, ang katotohanan ay hindi na maiiwasan. May mga paghahayag na hindi lamang ipinapakita, ito ay ipinadarama. Hindi sa pandaman ng laman, kundi sa lalim ng espiritu kung saan ang tao ay hindi makapagtago. Doon dinala si Ellen G. White, hindi upang makita lamang, kundi upang maranasan ang bigat ng katotohanang ibinubunyag ng Diyos. Sa bawat pangitain, ang kanyang lakas ay tila nililisan siya. Ang kanyang paningin ay hindi na nakakulong sa lupa. At sa sandaling iyon, ang realidad ng langit ay mas malinaw kaysa sa mundong kanyang ginagalawan. Ellen White ay sumulat sa mga magang sulatin. Nabalot ako ng isang pangitain ng kaluwalhatian ng Diyos at sa unang pagkakataon ay tila naunawaan ko ang pag-ibig ni Jesus para sa atin. Ang paghahayag na ito ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Ito ay tungkol sa kanyang pag-ibig. Ngunit ang pag-ibig na ito ay hindi mababaw. Hindi ito nagbibigay ng pahintulot sa kasalanan. Ito ay isang pag-ibig na banal, dalisay, at hindi nakikipagkompromiso. Sa liwanag ng pag-ibig na iyon, nakita rin niya ang kabigatan ng pagtanggi dito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay hindi mapipilit. Ito ay tinatanggap o tinatalikuran.
Ellen White ay sumulat sa Ang Pagnanais ng Mga Panahon. Ang liwanag na nagniningning mula sa krus ay nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Sa kanyang mga pangitain, ang krus ay hindi lamang simbolo, ito ay sentro. Doon nagtatagpo ang awa at katarungan. Doon nahahayag ang halaga ng bawat kaluluwa at ang kabigatan ng bawat kasalanan. Ngunit ang mundo ay patuloy na lumalayo sa liwanag na iyon. Hindi dahil walang paghahayag, kundi dahil ang liwanag ay hindi nais tanggapin. At ito ang ipinakita sa kanya, isang sangkatauhan na pinipiling manatili sa dilim kahit na ang liwanag ay nasa harapan na. Ang Diyos ay nagpakita kay Ellen White hindi lamang upang ipakita ang kanyang sarili, kundi upang ipakita kung paano siya tinatanggihan. Ang kanyang karanasan ay isang paanyaya na tingnan ang krus, hindi bilang isang alaala, kundi bilang isang realidad na humihingi ng tugon. Ang pag-ibig ng Diyos ay nahayag na. Ngunit ang tanong ay nananatili, tatanggapin ba ito o iiwasan? May mga paghahayag na dumarating hindi upang magbigay ng kaalaman lamang, kundi upang baguhin ang direksyon ng buhay. Sa mga sandaling ito, ang Diyos ay hindi lamang nagsasalita, siya ay nananawagan. At ang panawagang iyon ay may kasamang pananagutan. Sa karanasan ni Ellen G. White, ang bawat pangitain ay hindi nagtatapos sa pagkamangha. Ito ay nagtatapos sa utos. Isang malinaw na layunin, isang misyon na hindi niya pinili, ngunit hindi niya maaaring tanggihan. Ellen White ay sumulat sa mga manggagawa ng Ebanghelyo. Binigyan ako ng Diyos ng mensahe para sa kanyang mga tao. Ang paghahayag ng Diyos sa kanya ay hindi para sa pribadong pagninilay. Ito ay para sa pagpapahayag, para sa isang bayan na kailangang gisingin, para sa isang mundo na patuloy na nalulunod sa sarili nitong ingay. Ngunit ang mensaheng ito ay hindi madaling tanggapin sapagkat ang katotohanan kapag ipinahayag ay madalas tumatama sa mga bagay na nais itago ng puso. Ellen White ay sumulat sa Mga Patotoo para sa Simbahan. Yaong mga ayaw tanggihan ng sarili, magdusa sa harap ng Diyos, manalangin ng matagal at taimtim para sa kanyang pagpapala, ay hindi makakamit ito. Sa kanyang mga pangitain, nakita niya ang kakulangan ng paghahangad, ang kakulangan ng panalangin, ang kakulangan ng tunay na paglapit sa Diyos. At sa kakulangang ito, ang espiritual na buhay ay unti-unting namamatay, hindi sa isang malakas na pagbagsak, kundi sa tahimik na pagkalimot. Ang Diyos ay nagpakita sa kanya upang ipaalala na ang relasyon sa kanya ay hindi maaaring ipagpaliban, hindi maaaring gawing pangalawa. Ito ay buhay o kamatayan. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang paglalarawan ng mga pangitain. Ito ay panawagan sa pagkilos. Isang paalala na ang oras ay hindi walang hanggan. Sa bawat paghahayag, may kasamang tanong, ano ang gagawin ng tao sa liwanag na kanyang natanggap? Sapagkat ang liwanag na hindi tinanggap ay nagiging hatol. At ang mensaheng ipinagkatiwala sa kanya ay patuloy na umaabot, lampas sa kanyang panahon, lampas sa kanyang tinig. Ito ay umaabot ngayon at muli ang panawagan ay naririnig. May mga paghahayag na tila hindi lamang ipinapakita ang kalooban ng Diyos, kundi inilalantad ang daloy ng kasaysayan ayon sa kanyang pananaw. Sa ganitong liwanag, ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ay hindi magkakahiwalay. Sila ay nagiging isang malinaw na larawan ng dakilang tunggalian na patuloy na nagaganap. Sa mga pangitain ni Ellen G. White, ang mundo ay hindi isang tahimik na lugar. Ito ay isang larangan, isang lugar ng patuloy na pagpili. At sa bawat pagpili, may kahihinatnan na umaabot sa walang hanggan. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Kontrobersya. Mula pa sa simula, pinag-aralan ng plano ni Satanas na malimutan ng mga tao ang Diyos. Ang paghahayag na ito ay hindi lamang paglalarawan ng isang ideya. Ito ay pagbubunyag ng isang estratehiya na gumagalaw sa likod ng mga pangyayari. Isang
Tahimik na impluensya na hindi nakikita, ngunit may malalim na epekto sa bawat kaluluwa. Sa kanyang mga pangitain, nakita niya kung paano ang mundo ay unti-unting inilalayo mula sa alaala ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng lantad na pagtanggi lamang, kundi sa pamamagitan ng pagkalibang, pag-aalala at pagtuon sa pansamantala. Ellen White ay sumulat sa Mga Pangyayari sa Huling Araw, ang malaking tunggalian sa pagitan ni Kristo at ni Satanas na nagpatuloy sa loob ng halos 6,000 taon ay malapit nang magtapos. Ang mga sandaling ipinakita sa kanya ay hindi walang direksyon. Ito ay patungo sa isang wakas, isang pagtatapos na hindi maaaring pigilan. At sa liwanag ng pagtatapos na iyon, ang bawat sandali ay nagiging mahalaga. Ang Diyos ay nagpakita kay Ellen White upang ihayag na ang kasaysayan ay hindi umiikot lamang. Ito ay patungo sa isang tiyak na layunin. At ang layuning iyon ay hindi lihim sa mga handang makinig, ngunit sa kabila ng malinaw na babala, ang mundo ay patuloy na naglalakad na tila walang darating na wakas. Isang katahimikan na mapanlinlang, isang kapayapaan na hindi totoo. Ang kanyang mga salita ay naglalantad ng katotohanan. Ang tunggalian ay hindi patapos, at ang bawat isa ay bahagi nito, may kamalayan man o wala. Ang paghahayag ng Diyos ay naglalagay ng liwanag sa landas. Ngunit ang landas ay kailangang impiliin. May mga paghahayag na hindi lamang tumitingin sa malawak na daloy ng kasaysayan, kundi bumababa sa pinakasentro ng pagsamba, kung saan ang tao ay humaharap sa Diyos o sa isang huwad na anyo nito. Sa mga pangitain ni Ellen G. White, ang usapin ng pagsamba ay hindi pangalawa. Ito ang sentro ng tunggalian. Hindi ito usapin ng panlabas na anyo lamang. Ito ay usapin ng katapatan, ng pagsunod, ng pagkilala kung sino ang tunay na may karapatang tumanggap ng pagsamba. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Kontrobersiya, ang sabat ang magiging malaking pagsubok ng katapatan. Sa kanyang mga pangitain, nakita niya ang isang mundo na haharap sa malinaw na pagpili. Hindi na ito malabo, hindi na ito nakatago. Ang utos ng Diyos ay ihaharap ng malinaw at ang bawat kaluluwa ay kailangang tumugon. Ngunit ang panganib ay hindi lamang sa lantad na pagtanggi. Ito ay sa tahimik na pagpapalit, sa unti-unting pagyakap sa mga bagay na tila tama, ngunit hindi ayon sa liwanag ng Diyos. Ellen White ay sumulat sa Mga Patotoo para sa Simbahan. Sa mga huling araw, si Satanas ay lilitaw na parang isang anghel ng kaliwanagan. Sa paghahayag na ito, ang panlilinlang ay hindi darating bilang kadiliman, kundi bilang liwanag na huwad. Isang anyo na kahawig ng katotohanan, ngunit may ibang pinagmulan. At sa pagkakahawig na iyon, marami ang malilinlang. Ang Diyos ay nagpakita kay Ellen White upang ihayag na ang huling pagsubok ay hindi lamang tungkol sa kaalaman. Ito ay tungkol sa katapatan sa kabila ng panlilinlang. Sa kanyang mga pangitain, ang linya sa pagitan ng tama at mali ay hindi na malabo. Ito ay malinaw, ngunit ang puso ng tao ang nananatiling larangan ng labanan. Ang kanyang mga salita ay naglalagay ng tanong sa bawat kaluluwa. Sino ang iyong susundin kapag ang lahat ay tila tama? Ngunit hindi lahat ay mula sa Diyos, sapagkat darating ang oras na ang pagsamba ay magiging tanda, hindi lamang ng paniniwala, kundi ng pagkakakilanlan. At sa araw na iyon, walang mananatiling nasa gitna. May mga paghahayag na tumatagos hindi lamang sa kasalukuyan, kundi sa nalalapit na oras kung saan ang lahat ng bagay ay ilalagay sa huling pagsubok. Sa mga pangitain ni Ellen G. White, ang hinaharap ay hindi isang malabong posibilidad. Ito ay isang tiyak na kaganapan na unti-unting lumalapit. Ang kanyang nakita ay hindi katahimikan. Ito ay isang mundo na nasa gilid ng krisis. Isang panahon kung saan ang panlabas na kaayusan ay tila buo, ngunit sa ilalim nito ay isang pagkilos na hindi napapansin ng marami. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang panahon ng kabagabagan na hindi pa nangyayari kailanman ay malapit ng mabuksan sa atin.
Ang paghahayag na ito ay hindi upang magdulot ng takot, kundi upang alisin ang maling kapanatagan. Sapagkat ang katahimikan na nararanasan ng mundo ay hindi garantiya ng kaligtasan. Ito ay maaaring isang pagitan lamang bago ang pagbuhos ng mga pangyayaring hindi na mapipigilan. Sa kanyang mga pangitain, nakita niya ang paghihigpit sa mga sumusunod sa Diyos, hindi sa isang biglaang paraan lamang, kundi sa pamamagitan ng unti-unting pagbabago ng mga prinsipyo, batas at pananaw ng lipunan. Ellen White ay sumulat sa mga pangyayari sa huling araw. Ang pagpapatupad ng pangingilin ng linggo sa bahagi ng mga simbahang protestante ay pagpapatupad ng pagsamba sa kapapahan. Sa liwanag ng paghahayag na ito, ang hinaharap ay hindi lamang tungkol sa kaguluhan, ito ay tungkol sa pagsubok ng katapatan sa gitna ng presyon. Isang panahon kung saan ang pagsunod sa Diyos ay magkakaroon ng kapalit. Ang Diyos ay nagpakita kay Ellen White upang ihayag na ang huling yugto ay hindi magiging madali. Ngunit ito ay magiging malinaw. Ang bawat kaluluwa ay haharap sa desisyon na hindi na maaaring ipagpaliban. Ang kanyang mga salita ay naglalantad ng isang katotohanan na hindi nais marinig ng marami. Ang kaginhawaan ng kasalukuyan ay hindi magtatagal. At sa oras na ang krisis ay ganap ng dumating, ang paghahanda ay hindi na maaaring gawin sa sandaling iyon. Ang paghahayag ay ibinigay ng maaga, hindi upang ipagwalang bahala, kundi upang paghandaan, sapagkat ang darating ay tiyak at ang oras ay papalapit. May mga paghahayag na hindi lamang nagpapakita ng gawain ng Diyos sa langit, kundi inilalantad ang kalagayan ng tao sa lupa sa harap ng banal na pamantayan. Sa mga sandaling ito, ang ilusyon ng sariling katuwiran ay nawawala at ang kaluluwa ay nahaharap sa katotohanang hindi nito kayang baguhin ang sarili nitong lakas. Sa mga pangitain ni Ellen G. White, ang sangkatauhan ay hindi nakikita ayon sa panlabas na anyo, kundi ayon sa tunay na kalagayan ng puso. At sa liwanag na iyon, ang tao ay hindi maaring magtago sa likod ng relihiyon, tradisyon o mabubuting gawa. Ellen White ay sumulat sa mga hakbang patungo kay Kristo. Totoo na maaaring mayroong panlabas na kawastuhan ng pag-uugali kung wala ang nakapagpapanibagong ang kapangyarihan ni Kristo. Ang paghahayag na ito ay naglalantad ng isang panganib, ang anyo ng kabanalan na walang tunay na pagbabago, isang buhay na mukhang tama sa paningin ng tao, ngunit walang buhay sa harap ng Diyos. Sa kanyang mga pangitain, nakita niya ang maraming kaluluwa na umaasa sa sarili nilang kabutihan. Ngunit sa harap ng banal na liwanag, ang kabutihang iyon ay hindi sapat. Ito ay hindi makapagliligtas. Ito ay hindi makapaglilinis. Ellen White ay sumulat sa Ang Pagnanais ng Mga Panahon. Ang katuwiran ay pagsunod sa batas. Sa liwanag ng paghahayag na ito, ang katuwiran ay hindi damdamin. Hindi ito opinyon. Ito ay pagsunod, isang buhay na nakaayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit ang pagsunod na ito ay hindi nagmumula sa lakas ng tao. Ito ay bunga ng isang pusong binago, isang pusong sumuko, isang pusong tinanggap ang liwanag. Ang Diyos ay nagpakita kay Ellen G. White upang ipakita na ang tunay na isyu ay hindi panlabas, kundi panloob. Hindi kung ano ang ipinapakita ng tao, kundi kung ano siya sa harap ng Diyos. Ang kanyang mga salita ay nag-aalis ng lahat ng dahilan. Walang sapat na katuwiran ng tao sa kanyang sarili. Walang sapat na lakas upang baguhin ang sarili. Ngunit sa parehong paghahayag, may paanyaya, isang paanyaya sa tunay na pagbabago. Sapagkat ang liwanag na nagbubunyag ay siya ring liwanag na nagbabago kung ito ay tatanggapin. May mga paghahayag na umaabot sa puntong hindi na lamang inilalantad ang kalagayan ng tao, kundi ipinapakita ang wakas ng lahat ng bagay, ang sandali kung saan ang awa at paghihintay ay magtatapos at ang hatol ay ganap ng maipapahayag. Sa mga pangitain ni Ellen G. White, ang oras na iyon ay hindi malayo. Ito ay dumarating na may katahimikan, ngunit may tiyak na kapangyarihan.
Isang sandali kung saan ang desisyon ng bawat kaluluwa ay magiging permanente. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang hindi matuwid ay magpakamali pa at ang marumi ay magpakarumi pa. Sa paghahayag na ito, makikita ang isang linya na hindi natatawirin. Ang pagkakataon upang magbago ay magtatapos. Ang panawagan ng biyaya ay titigil. At ang tao ay mananatili kung ano ang kanyang pinili na maging. Sa kanyang mga pangitain, nakita niya ang pagsasara ng gawaing tagapamagitan. Isang sandali kung saan wala nang mamamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Isang katahimikan na puno ng bigat sapagkat ang lahat ay napagpasyahan na. Ellen White ay sumulat sa Mga Maagang Sulatin. Nakita ko na hindi aalis si Jesus sa kabanal-banalang dako hanggat hindi napapasyahan ang bawat kaso para sa kaligtasan o pagkawasak. Ang paghahayag na ito ay naglalantad ng isang katotohanan na hindi maaaring ipagwalang bahala. Ang bawat buhay ay sinusuri. Ang bawat pagpili ay may kahihinatnan na hindi mababago kapag dumating ang huling sandali. Ang Diyos ay nagpakita kay Ellen G. White upang ipaalala na ang panahon ng biyaya ay may hangganan. Hindi ito walang katapusan. At ang pag-aakalang may sapat pang oras ay isang panganib na hindi nakikita ng marami. Ang kanyang mga salita ay may katahimikang mabigat. Isang paalala na ang pinakamahalagang gawain ay hindi dapat ipagpaliban sapagkat darating ang sandali na ang lahat ng bagay ay magiging malinaw, hindi na sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi sa pamamagitan ng paghahayag. At sa sandaling iyon, ang tao ay hindi napipili. Siya ay haharap sa kanyang pinili. May mga paghahayag na dumarating na may liwanag. Ngunit ang liwanag na iyon ay hindi lamang nagpapakita ng katotohanan. Ito ay naghihiwalay. Sa mga sandaling ito, ang sangkatauhan ay hindi na maaaring manatiling magkakahalo sa pagitan ng liwanag at dilim. Ang paghahayag ng Diyos ay nagiging linya ng paghihiwalay. Sa mga pangitain ni Ellen G. White, nakita niya ang huling yugto kung saan ang bawat kaluluwa ay magkakaroon ng tanda, hindi nakikita ng mata ng tao, ngunit malinaw sa harap ng langit. Isang tanda ng katapatan o isang tanda ng pagsunod sa maling kapangyarihan. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang tatak ng Diyos ay hindi kailanman ilalagay sa noo ng isang maruming lalaki o babae. Ang paghahayag na ito ay hindi lamang babala, ito ay paglalarawan ng pamantayan ng langit. Ang kabanalan ay hindi opsyonal, ito ay kinakailangan. Hindi bilang panlabas na anyo, kundi bilang tunay na kalagayan ng puso. Sa kanyang mga pangitain, nakita niya ang dalawang grupo, magkaiba, malinaw, at hindi maaaring paghaluin. Ang isa ay nananatiling tapat sa kabila ng lahat. Ang isa naman ay sumusunod sa agos ng mundo kahit na ito ay salungat sa utos ng Diyos. Ellen White ay sumulat sa Mga Patotoo para sa Simbahan. Habang papalapit tayo sa pagtatapos ng panahon, magkakaroon ng mas malaki at mas malaking panlabas na parada ng kapangyarihang pagano. Sa liwanag ng paghahayag na ito, ang panlabas na lakas at impluensya ay hindi sukatan ng katotohanan. Ang tunay na tanong ay hindi kung ano ang nakikita, kundi kung ano ang totoo sa harap ng Diyos. Ang Diyos ay nagpakita kay Ellen G. White upang ihayag na ang huling paghihiwalay ay hindi gagawin ng tao. Ito ay bunga ng pagpili, mga pagpiling paulit-ulit hanggang sa ito ay maging pagkakakilanlan. Ang kanyang mga salita ay tahimik ngunit matindi. Walang sino man ang mananatiling walang panig. Ang katahimikan ng pag-iwas ay magiging desisyon din sapagkat sa liwanag ng paghahayag, ang gitna ay mawawala. At ang bawat kaluluwa ay tatayo kung saan siya piniling tumayo. May mga paghahayag na hindi nagtatapos sa hatol, kundi nagbubukas ng isang tanawin na lampas sa pagdurusa, lampas sa kasalanan, lampas sa lahat ng nasira.
Sa mga pangitain ni Ellen G. White, ang wakas ay hindi lamang pagtatapos, ito ay pagpapanumbalik. Ngunit bago ang ganap na kapayapaan, may isang sandali ng lubos na paghahayag. Isang sandali kung saan ang presensya ng Diyos ay muling makikita, hindi na sa pamamagitan ng pangitain, kundi sa ganap na katotohanan na hindi na maitatanggi. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Kontrobersiya. Di nagtagal ay lumitaw sa silangan ang isang maliit na itim na ulap, halos kalahati ng laki ng kamay ng isang tao. Sa kanyang mga pangitain, ang ulap na iyon ay hindi karaniwan. Ito ay tanda, isang hudyat na ang kasaysayan ng mundo ay umabot na sa kanyang huling sandali. At habang ito ay lumalapit, ang katahimikan ay napapalitan ng katiyakan na ang paghihintay ay matatapos. Ang mga mata na dati nag-alinlangan ay makakakita, ang mga pusong tumanggi ay haharap, at ang mga nanatiling tapat ay makakatayo, hindi sa sariling lakas, kundi sa biyayang kanilang tinanggap. Ellen White ay sumulat sa Mga Maagang Kasulatan. Pumasok kaming lahat sa ulap ng magkakasama at 7 araw kaming umaakyat sa dagat ng salamin. Ang paghahayag na ito ay naglalantad ng gantimpala, hindi bilang karapatan ng tao, kundi bilang bunga ng pagtubos. Isang paglalakbay mula sa lupa patungo sa presensya ng Diyos, kung saan ang sakit ay wala na at ang kasalanan ay hindi na babalik. Ngunit ang sandaling ito ay hindi darating ng hindi inaasahan. Ito ay ipinahayag, ipinakita, inulit sa pamamagitan ng mga pangitain at mga salita. Ang Diyos ay nagpakita kay Ellen G. White upang ipaalala na ang wakas ay hindi dilim para sa lahat. Para sa mga tumanggap ng liwanag, ito ay simula. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang babala ng hatol. Ito ay paanyaya sa pag-asa. Isang pag-asa na hindi gawa ng tao. Isang pag-asa na nagmumula sa Diyos. At ang pag-asang iyon ay malapit ng maging realidad. May mga paghahayag na hindi na nag-iiwan ng tanong. Sa huling yugto, ang lahat ay malinaw. Ang tinig na minsang bumulong ay magsasalita ng ganap. Ang liwanag na minsang tinanggihan ay pupuno sa buong daigdig. At ang Diyos na minsang hinanap sa pananampalataya ay makikita na. Sa mga pangitain ni Ellen G. White, ang wakas ay hindi kaguluhan lamang. Ito ay katarungan. Isang sandali kung saan ang bawat bagay ay ilalagay sa tamang lugar. Ang kasamaan ay matatapos at ang katotohanan ay mananatili magpakailanman. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Kontrobersya. Tapos na ang malaking kontrobersya, wala na ang kasalanan at ang mga makasalanan. Sa paghahayag na ito, ang tunggalian na tumagal ng libu-libong taon ay may wakas. Hindi sa pamamagitan ng lakas ng tao, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. At sa wakas na iyon, ang universo ay magiging malinis, hindi lamang sa panlabas, kundi sa pinakadiwa nito. Sa kanyang mga pangitain, nakita niya ang bagong lupa, hindi bilang pangarap, kundi bilang realidad na tiyak. Isang lugar kung saan ang bawat bagay ay sumasalamin sa kalooban ng Diyos. Walang sakit, walang kamatayan, walang kasalanan. Ellen White ay sumulat sa Mga Maagang Sulatin. Nakakita ako ng isa pang bukid na puno ng lahat ng uri ng bulaklak at habang pinipitas ko ang mga ito, sumigaw ako. Hindi sila kailanman malalanta. Ang paghahayag na ito ay nagdadala ng katahimikan, hindi ang katahimikan ng kawalan, kundi ng ganap na kapayapaan. Isang kapayapaan na hindi na mababago, isang kaligayahan na hindi na mawawala. Ngunit ang wakas na ito ay hindi para sa lahat. Ito ay para sa mga tumugon sa liwanag, para sa mga tumanggap sa katotohanan, para sa mga piniling manatili sa Diyos sa kabila ng lahat. Ang Diyos ay nagpakita kay Ellen G. White upang ihayag hindi lamang ang wakas ng kasalanan, kundi ang simula ng walang hanggan. Ang kanyang mga salita ay nananatiling buhay, hindi bilang alaala, kundi bilang patunay na ang Diyos ay nagsalita at ang kanyang sinabi ay mangyayari. Ang paghahayag ay ibinigay, ang liwanag ay ipinakita, ang panawagan ay narinig. At ngayon, ang tao ay haharap sa walang hanggang bunga ng kanyang pinili.